Muling magandang umaga sa inyo mga tagapakinig. Alam ninyo na ang Biblia ay may mga paalaala sa mga nagnanais yumaman. Basahin natin sa aklat ng ah, unang Timoteo chapter 6 verse 9. Ganito ang mababasa natin. Datapat ang mga nagsisipagnasang yumaman ay nangahuhulog sa tukso at sa silo at sa maraming mga pitang hangal at nakasasama na siyang naglulubog sa mga tao sa kapahamakan at kamatayan. Malinaw na sinasabi na yung nagsisipag nasang yumaman ay nangahuhulog sa tukso. Bakit nahuhulog sa tukso? Kasi pag yan na lang ang mindset mo, yung pera, 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 wala na, lalayo ka na sa Panginoong Diyos. Sa verse 10 ng unang Timoteo, chapter 6, ganito ang mababasa natin. Sapagkat ang pag-ibig sa salapi ay ugat ng lahat ng uri ng kasamaan. Nasa pagnanasa ng iba ay nangasinsay sa pananampalataya at pinuhog ang kanilang sarili ng maraming kalumbayan. Hindi ko naman sinasabing masama ang pera, masamang yumaman. Pero ang nangyayari, ang salapi, sinasabi dito sa Biblia na ang salapi ay ugat ng lahat ng uri ng kasamaan. Huwag nating isipin na kapag ang mayaman ay mas yan ay balisa. Palagi, syempre, nandito ang kanyang kayamanan sa lupa, balisang-balisa siya. At siyang mayayaman, ang napapansin ko dyan, mga takot na yan mamatay. Tingnan ninyo kung anong mga tinutuklas ng mga mayayaman dito sa sanglibutan. Yung Fountain of Youth, yung kung paano sila mabuhay, parang ayaw nilang mamatay ay. Pero dyan tayo pantay-pantay sa ginawa ng Diyos. Ang lahat ng kanyang nilikha na tao ay mamamatay. Kaya ang ibang mayayaman pumupunta sa ibang daigdig sa buwan. Nagtutuklas sila kung saan pwede pang mabuhay ang tao, pero talagang ito lang ang itinalaga dito. Dito tayo sa sanglibutan at tayo'y huhukuman. Lahat ng mayayaman ay tao lang yan, mamamatay din yan at pantay-pantay. Diyan tayo nagkapantay-pantay sa kamatayan at haharap tayo sa hukuman ng Diyos. Kinakailangan, kung gusto natin magpayaman, sa langit tayo magpayaman. Sa aklat ng Mateo, chapter 6, verse 20, kundi magtipon kayo ng mga kayamanan sa langit na dooy hindi sumisira, kahit ang tanga, kahit ang kalawang, at dooy hindi nanghuhukay at hindi nagsisipagnakaw ang mga magnanakaw. Doon tayo sa langit mag-ipon ng kayamanan para sapagkat doon walang magnanakaw sa ating kayamanan, hindi masisira ang ating kayamanan kapag tayo'y nasa langit na. At bakit ipinapangaral ng Biblia na huwag nating masyadong pagtuunan ng pansin ang sanglibutan na ito. Huwag tayo mag-ipon ng kayamanan dito sa lupa. Kontra na naman yan doon sa mga gusto magpayaman na mangloloko na ng tao para yumaman. Marami dyan mga pastor. Anong may tawag sa kanila? Yung mga prosperity pastor. Ako po ay preacher para maligtas ang kaluluwa. Hindi ako mga prosperity, hindi ako sa pagpapayaman, kundi upang turuan kayo na ang inyong kaluluwa ay maligtas sa dagat-dagatang apoy. Ganito ang mababasa natin sa 21, sapagkat kung saan naroon ang iyong kayamanan, doon ang iyong puso. Tama-tama itong mga turo ng Biblia. Talagang ito yung salita ng Diyos. Na kung saan ka nag-impok ng iyong kayamanan, kung dito ka sa lupa, nandito ang iyong puso. Kaya takot ka nang mamatay. Gusto mo yung kanta ng Queen na Who wants to live forever? O yun. Pero kung ang kayamanan mo nasa langit, anytime handa ka, gustong-gusto mo na. O anong kayamanan sa langit? Syempre mga good deeds. At syempre na kinakailangan nasa loob ka ng katawan ni Kristo. Pinaka-importante sa lahat. Yun lang po at maraming salamat.